Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Bilisan mo na maglakad dyan. Napakabagal. Akala mo babae kong kumilos. Gabi na oh. Yung flashlight natin nauubusan na ng baterya. Gabi na pero ang init pa rin ang ulo mo. Ang bigat-bigat kaya nitong dala ko. Ikaw kaya magbuhat. Aba, ayos ah. Ikaw kaya magtinda at magbilad sa tirik na araw. Tignan natin kung hindi masunog yung balat mo at hindi ka mapagod. Utang na loob, gusto ko nang umuwi. Pagod na ako. Diyos ko, kung sinasamahan mo lang akong magbenta ng mga palamuti na ito para sa mga turista dito sa lugar natin, hindi na sana ako mahihirapan. Hindi pwede. Sino magbabantay sa mga manok ko? Wisit ka talaga. Aray, bakit kailangan mo mamatok? Kahit batukan pa kita ng ilang beses, mahina naman yung utak mo. Hindi ka marunong mag-isip. Puro ka manok-manok. Kung lutuin ko kaya yung mga panabong mo nang matigil ka na sa bisyo mo. Huwag naman, maawa ka naman sa mga manok ko. Pamana pa yan ng tatay ko sa akin. Lintik na pamana yan, bisyo. Dapat ang pamana, pera, lupain, ari-arian. Ay naku, ewan ko ba bakit kita pinakasalan? Napaka-inutil mo. Hindi ko alam kung anong nakita ko sa'yo. Ginayuma mo yata ako eh. Ikaw nga ang pumikot sa akin eh. Anong pumikot? Sinong namikot? Ako? Hoy, baka nakakalimutan mo. Mutya ako ng baryong ito kung hindi mo lang ako tinanan. Ako na sanang reyna sa lugar na ito. Ako sanang kasama ni Kapitan para kamustahin ng mga turista dito. Hindi sanang babaeng hitad na si Lily. Mukha naman yung lilibagin. Dayo lang naman siya. Napaka-imposible niyang sinasabi mo. Ano? Anong napaka-imposible? Wala. Sabi ko oo nga. Nakita mo ba siya kanina? Pangiti-ngiti at patawa-tawa siya sa mga turista rito sa isla natin. Pweh, napakalandi. Akala mo ang ganda-ganda. Sa ilong ko palang talo na yun eh. Maglakad ka na lang. Sinasalti ka na naman. Hindi nila alam aswang yan. Uy, tumigil ka nga. Baka may tao sa paligid at marinig ka. Gumagawa ka na naman ng kwento eh. Bakit kung marinig nila? Totoo namang aswang siya. Lumilipad siya sa gabi. Mabigat na pag-aakusa yan sinasabi mo. Pwede kang kasuhan ni Lily sa mga sinasabi mong yan. Sus, hindi niya ako mapapakulong ng dahil lang sa sinabi ko. Kahit na, huwag kang naninira ng tao. Yan ang napapala mo sa pagiging leader ng mga tsismosa sa lugar natin eh. Ikaw pala nagpakalat na aswang si Lily. Mahiyaya ka nga. Bakit hindi naman niya tinanggi? Ibig sabihin, totoo. Hindi porke hindi umimik o hindi tinanggi, guilty na. Wala naman kasi siyang mapapala kakapatol sa kagaya mo. Ano bang basehan mo at kinalat mo ang ganun chismis? Eto na nga kasi. Alam mo ba, nung isang gabi habang pauwi tayo, nakita ko siyang nasa gubat. Nakatalikod siya sa akin pero alam kong si Lily yun. Kilala kong figura niya. Alam mo bang ginagawa niya? Ano? Naku, hindi ka maniniwala. Hindi talaga. Ano? May sinasabi ka ha? Sikwatin kita dyan eh. Ang sabi ko ano ba ginagawa? Ikaw ang bungol mo. Bungol ka dyan. Nakita ko si Lily sa may gubat. Maliwanag ang buwan nun. Nakasuot siya ng puting bestida. May kinakain siyang parang karne. Nung tinawag ko siya, parang may pula-pula pa siya sa bibig eh. Baka naman kumakain lang ng steak o pulang pagkain gaya ng pakwan. Steak? Sa gubat? Tsaka may steak ba rito sa probinsya? Kung pakwan man yon, alam ko ang itsura ng pakwan kesa sa karne. Tsaka bago pa yun, maraming hayop nang natagpo ang patay. Maging mga tao nawawala na lang bigla hanggang ngayon hindi pa nakikita. Mio Mary, magnilay-nilay ka nga. Yung mga nawawala hindi naman sila pinapatay. May isa pang natagpuan sa ibang lugar eh. Nawalan lang ng alaala. Paano gumagamit ng ipinagbabawal na gamot? Paano mo maipapaliwanag ang mga hayop na namatay? Malamang may mabangis na hayop na pag-alagala. Ewan ko sa'yo. Siguro kapag mga manok mo na ang nakain, tsaka ka lang maniniwala. Balita sa buong isla na galing sa mayamang angkan si Lily. Malamang marami siyang pera. Kahit pa, mayaman pero kumakain sa gubat. Kahit baliw hindi kakain sa gubat ng ganung oras eh. Mapanghusga ka naman masyado. Malamang hindi siya yun. Sosyal ang itsura niya eh. Siya yun. Kitang-kita siya ng dalawa kong mata. Pakiramdam ko talaga aswang yan si Lily eh. Walang aswang sa lugar natin. Tapos ang mukha nun, aswang? Sus! Bakit? Hindi ba pwedeng maging aswang ang mga magaganda? Bakit mo ba sinasabi yan? Sa ating dalawa, alam kong ikaw ang mas hindi naniniwala sa aswang. Tapos mabait at maganda pa yung pinagbibintangan mo. Mahiya ka naman. Teka nga, bakit mo ba siya pinagtatanggol?
Halika na nga, nakakahiya ka talaga. Gumagawa ka na naman ng kwento. Maglakad ka na lang. Bakit mo siya pinagtatanggol? Siguro gusto mo siya, no? May relasyon siguro kayo. Sabihin mo nga, naaakit ka rin ba kay Lily? Uy, hindi ko alam ang sinasabi mo ah. Aray! Ano, Renato? Umamin ka. Niloloko mo ako, no? Manahimik ka nga. Sa'yo palang sumasakit na ang tenga ko tapos magdadagdag pa ako ng babae. Hindi ko na nga matutukan yung mga mano ko eh. Siguro nakikipagkita ka sa babae sa sabungan mo, no? Malilintikan ka talaga sa akin kapag nagkataon. Huwag ka lang talagang papahuli. Bahala ka nga dyan. Hoy, hintayin mo ako! Wala nga akong babae. Kung magseselos ka man, sa mga mano ko dapat. Hoy, hintayin mo ako! Ang bilis ng lakad ng walang yang to ah. Hoy! Ano, totoo nga? Puisit ka talagang lalaki ka. Batugan ka na nga, babaero ka pa. Aray, ang sakit! Renato, huminto ka muna! Natapilok ako! Hoy, Renato! Kainis talaga oh! Buwisit talagang lalaki yun, parang walang pakiramdam. Namatay pa tong flashlight ko. Buwisit kasi, kahit kailan talaga kamalasan ng hatid niya. Sandali, ano yun? Anak ng 10 kamote. Bakit may umaalulong? Ang bilis maglakad ni Renato, nakakainis! Akala mo maluloko mo ko? Tignan natin kung hindi ka tabla ng buntot pagi kong pamalo! Sino yun? Umalis ka rito, halimaw ka! Aray! Ano ba? Wag mo akong daganan, may tao rito oh! Pasensya ka na, hindi ko alam na may tao eh. Bakit ka naman kasi nakahiga sa damuhan? Adik ka ba? Ang dami mo namang sinabi, natapilok lang ako. Bakit ka ba tumatakbo? Sige, tutok mo pa sa akin yung flashlight mo. Naniniguro lang ako na tao ka talaga. Bakit nandito ka? Isa ka rin ba sa biktima niya? Biktima ng ano? Sino? Ikaw yata ang adik eh. Hala, ano yun? Nakakatakot naman. Umalis ka na. Kapag nakita ka niya, baka patayin ka. Papatayin? Ha? Seryoso ka ba? Mukha ba akong nagbibiro? Meron siyang inataking tao kanina. Sandali, ikaw ba yung binatang albularyo na anak ni Mang Kanor na kumakain ng mga hindi pangkaraniwang hayop at nilalagyan ng ahas sa mga gawang langis? Napakarami mo namang sinabi. Umalis ka na rito. Teka, sandali lang. Ano bang hinahabol mo? May aswang dito. Ha? Totoong may aswang sa isla natin? Hindi pala talaga ako nagkamali. Tumigil ka nga. Ang sakit mo sa tenga eh. Totoo ang mga aswang. Ibig sabihin, aswang nga talaga siya. Ha? Totoo pala lahat ng hinala ko? Alis na sabi. Abalo ko tong albularyo na to ah. Mas matanda ako sa'yo ha. Umayos ka nga ng pakikipag-usap sa akin. Ang sakit mo po sa tenga po. Tumayo na po kayo dyan po. Nangaasar ka ba? Ngayon naman sumobra ka ng po. Yuko! Aray! Kailangan talagang isubsob mo ang mukha ko sa lupa. Grabing lalaki to. Ay sus Mariosep, anong hayop yun? Muntik na ako madagit. Imposibleng ibon yun, napakalaki. Hindi yan ibon. Aswang yan. Aswang? Totoong-totoo nga talaga ang mga aswang. Naku, ngayon lang ako nakakita gamit ng sarili kong mga mata. O ngayon, meron ka ng totoong chismis na pwedeng ipagkalat. Hindi yung puro kamaling balita. Ano? Aba, loko kang lalaki ka. Wala ka talagang galang ah. 1 taon lang ang tanda mo sa akin, kaya bakit kita gagalangin? Ang kapal ng mukha mo, akala mo kung sino? Madali ka na at umalis ka na rito. Dalhin mo na itong flashlight ko nang manahimik ang tenga ko. Ibalik mo na lang bukas ha. May kasama ka ba? Akin na. Galit pa siya. Eh di hindi na magagalit. At saka oo, may kasama ako. Yung asawa kong batugan na iniwan ako sa gubat. Kung hindi ba naman sira ang... Oo na, ang dami mong sinabi. Namatay lang tong flashlight ko kaya hindi ko magamit. Ay, oo nga pala. Baka nakita mo yung magaling kong asawa na nauna nang umuwi. Buwisit talaga yun. Dadakdakan ko talaga yun pag uwi. Baka siya yung nakita kong nakatulala malapit sa may puno. Puntahan natin mamaya. Sa ngayon, umalis ka na. Naku, pasugod na naman siya. Lalabang ka pa talaga ha? Ay, inay ko po may malaking manok. Yan, sige, paluin mo. Bilis, nasa likod mo na. Ayan, sige. Umalis ka dyan. Aray, makahawi ka naman.
Isusugurin ka na eh. Teka, bakit ba kasi ang haba ng buhok ni Lily? Ikaw si Lily, no? Hoy! Lily Bagin! Anong sinasabi mo dyan? Lumipad tuloy palayo. Si Lily ang aswang. Sigurado ako. Nakita mo kung paano siya huminto pagkasabi ko ng pangalan niya? Sino ba si Lily? Yung dayo na maganda raw pero hindi naman talaga maganda. Mas maganda pa ako ron eh. Lamang lang yun sa akin ng isang paligo. Sorry na. Bakit kailangan mo pa akong sugurin? Bumuelo lang pala siya. Sinabi ko na kasing umalis na eh. Tumakbo ka na. Eto na, tatakbo na. Animal ka. Akong hinahabol niya. Lintik na albularyong yun. Ginawa pa akong pain. Shoo! Umalis ka! Huwag mo akong kainin! Hindi ako masarap! Yung mga buto ko mahihina na! Nirarayuman na ako sa edad kong ito! Yung balat ko laging sunog sa tirik ng araw! Hindi ako masarap! Ay, inay ko po! Bumalik kang aswang ka! Sira ulo ka? Kung hindi mo ako pinain, hindi siya hahabol! Malilintikan talaga siya sa akin kapag nakaalis ako rito. Aray! Lintik na nadapa na naman ako! Inay ko po! Ay, umalis ka sa ibabaw ko! Huwag mo akong kainin, Lily! Hindi ako masarap! Magbabagong buhay na ako! Huwag mo lang akong patayin o kainin! Hindi ko na ichichismis ang kapitbahay naming may kabit at yung may-ari ng resort na mabaho ang kilikili. Ay, utang na loob! Ha? Nasaan na siya? Nasilaw ba siya sa flashlight ko? Hoy! Anong hoy? Ikaw na buwisit ka? Aray! Nakakailang ka na sa akin ha? Kapag ginantihan ka, akala mo... Sige, gantihan mo. Ano? Siraulong albularyo ka? Hinabol ako ng aswang ng dahil sa'yo. Hindi ko alam na hahabulin ka niya dahil ako ang kalaban niya. Hindi mo alam? Malamang hahabulin ako dahil mukha akong mahina sa paningin niya. Tulungan mo na ako makatayo. Kaya mo na yan. Ay, Oo na, arte-arte. Aray, ang hilig mong manakit. Buti hindi ka pa inihiwalayan ng asawa mo. unang-una pinikot niya ako. Pangalawa, sa pagiging batugan niya walang makakatagal na babae ron. Ay, nasa na kaya yung aswang? Umalis na. Sayang at hindi ko nahuli. Pero may ibang araw pa naman. Akala ko sasabihin mo, sayang hindi pa ako kinuha. Ang galing mo magbasa ng isip, no? Manghuhula ka ba? Aray, isang batok pa, papatulan na kita. Wala ko naririnig. Puisit na aswang yun ah. Pagod na nga ako sa kakadiskarte na gawa pang manggulo sa buhay ko. Tara na nga, samahan na kita pa uwi. Wala rin akong extra flashlight eh. Dumaan muna tayo sa kung saan ko nakita ang asawa mo. Mabuti pa nga. Halika na, lakad na tayo. Dito ang daan. Bakit ba kailangan mong magmadali? Bakit kasi ang bagal mo? Kailangan mo pa bang maglakad na para kang nasa beauty pageant sa lugar na ito? Kung hindi aswang ang papatay sa atin, baka ahas na o mababangis na hayop. Ang tagal ko nang nakatira rito, albularyo. Bukod sa mga ahas ay walang ibang mabangis na hayop dito. Pero ngayon pinasok na tayo ng mga aswang. Nakakatakot na. May pangalan ako. Sa hindi ko nga alam ang pangalan mo eh. Nagpakilala ka ba? Ay, saan ka nakakita ng chismosa na hindi kilala mga kalugar niya? O baka ako lang ang hindi mo kakilala kasi wala kang machichismis tungkol sa akin. Akin na nga ang flashlight ko at ako nang mauna. Sumunod ka na lang sa akin. Ang alam ko lang anak ka ni Mang Kanor na mahilig gumawa ng mga hindi pangkaraniwang langis. Ahaba na naman ang pag-uusapan natin. Malapit na tayo. Ang dilim-dilim tapos puro kuligligan naririnig ko. Alam mo, hindi ako natatakot sa lugar na ito eh. Sa ilang taong kong pagparoon at parito, wala talagang nakakatakot. Ngayon lang. Alam ko na kung bakit ka hindi nalapa ng aswang. Bakit? Hininga mo, amoy bawang eh. Hoy! Ang bastos mo talaga! Mas matanda ako sa'yo ah! Hintayin mo ako! Hoy! Ikaw kaya ang may dalang flashlight, wala akong ilaw! Akala ko ba hindi ka natatakot? Ngayon natatakot na ako. Ikaw kaya ibabawan ng aswang. Ewan ko na lang. May sinabi kang pangalan kanina. Sino yun? Tama. Pakiramdam ko si Lily talaga yon. Yung dayo rito sa lugar natin. Akala mo taga rito talaga kung umasta. Teka, sinabi ko na kanina hindi ba? Di ka kasi nakikinig eh. Sa dami ng sinabi mo, maaalala ko pa ba? Para kang machine gun kung pumutak eh.
Anong itsura ni Lily? Kumakati ulo ko sa'yo. Ayoko siyang i-describe. Naiirita ako sa mukha niya. Malandi pa siya. Niningitian ng lahat ng lalaki. Kaya ikaw, ingatan mo ang sarili mo ha. Baka ikaw naman ang akitin niya. Hindi mangyayari yun. Bakit? Bakla ka ba? Talagang pag-usapan yan? Dito mismo? Nagtatanong lang eh. Sayang may itsura ka pa naman. Nandito na tayo. Hayun, nakatayo pa rin siya sa harap ng puno. Sandali, asawa ko yan ah. Hoy, Renato! Lapitan natin. Renato, hoy! Anong nangyayari sa'yo? Bakit nakatulala ka? Diyos ko po, Renato? Ha? Pre, ayos ka lang? Si Nathan to. Ha? Ayos ka lang ba? Mabuti naman, buo ka pa. Sinalakay ka ba ng aswang? Oo, ayos lang ako. Yung mga manok ko hindi ko pa napakain. Sira ulo ka talaga. Aray! Mary? Bakit nandito tayo? Malamang wala tayo ron. Ano bang nangyayari sa'yo? Iniwan mo ako para tumulala sa harap ng puno? Ano, ipagpapalit mo ako sa puno? Sabihin mo lang at nang matagpas ko yan. Pre, malala ka na. Pati rito, manok pa rin iniisip mo. Bakit magkasama kayo? Naguguluhan ako. Sa tingin ko, nahipnotismo ka. Na ano? Hipnotismo. Akala mo, totoo mga nakikita mo. Anong nakita mo, Renato? May magandang babae raw na nangihingi ng tulong. Aray! Tumigil ka nga sa kakapanakit sa akin. Umaalog lalo ang utak ko eh. Aalugin ko talaga yan hanggang sa tumalsik na palabas yung bungo mo. Hayop ka hanggang sa ganitong sitwasyon, babaero ka? Ipagpapalit mo talaga ako, ha? Eh sa'yo na nakita ko eh. Tapos nagulat na lang ako, hindi na siyang kausap ko kundi ikaw. Alam mo ba nangyari sa akin? Muntik na ako madagit ng aswang. Tapos ikaw rito ang saya-saya kapiling ng ilusyon mo. Mabuti pa yung manok mo na alala mong hindi pa kumakain. Pero akong asawa mo na nagkakantakuba para lang matustusan yung bisyo mo, hindi pa kumakain. Hintay ka lang na makauwi tayo. Ibi-baseball ko mga sisiw mo. Sandali lang, kumalma ka naman. Hindi ko naman sinasadya eh. Ang babaw ng pinag-aawayan nyo. Pero ang mahalaga, buhay ka pre. Akala ko papatayin ka niya eh. Nino ba? Yung aswang nga. Wala naman ako nakitang aswang eh. Yung babaeng maganda lang ang nakita ko. Humihingi ng tulong. Yung babae tinulungan mo, ako hindi. Sabihin mo nga, si Lily bang nakita mo? Kasing ganda ni Lily pero hindi si Lily yun. Ang mga isda talaga nahuhuli sa sariling bibig, ano? Lumabas din ang katotohanan na nagagandahan ka kay Lily. Anong gagawin ko eh, maganda naman talaga siya. Sira ulo ka talaga? Magpaalam ka na sa mga manok mo. O teka lang, wag na kayo rito mag-away. Baka bumalik pa ang aswang eh. Eh ikaw, bakit kasama mo si Nathan? Nag-date kayo rito no, kaya nagpahuli ka. Sandali lang pre. Bakit naman ako nasama sa away nyo? Makalusot ka lang talagang animal ka? Binabaligtad mo pa ako ngayon? Sira ulo to? Bahala na nga kayo dyan. Mauuna na ako. At pwede ba, wag nyo akong gawa ng chismis. Sayong-sayo na yung asawa mong machine gun ang bunganga. Kinabukasan, maagang umuwi si Mary galing sa paglalako ng mga souvenir at pasalubong. Naabutan niya ang asawa niya na hinihimas na naman ang mga panabong niya. Hinihimas mo na naman yung panabong mo. Mabuti pa yan, nahihimas mo eh. Oh, bakit ang aga mo umuwi? Pinabauna naman kita na makakain ah. Gusto kong umuwi. Bakit ba nakikialam ka? Siguro may tinatago ka, no? Tamang hinala ka na naman. Tigilan mo na nga yung pagiging ganyan. Para kang may sapi. Oh, bakit malungkot ka dyan? Kainis? Uy, bakit mo inagis yung paninda mo? Nagkalad tuloy. Ang sama na naman ng timpla ng itsura mo ah. Sinabi ko na nga ang totoo, hindi pa rin sila naniniwala. Ano na naman ba kasi yan? Eh kasi si Kapitan, pati ang mga kabarangay natin, hindi naniniwala sa akin. Ano na naman ba kasi ang hinatid mong chismis? Hindi chismis yun ano, totoong nangyari yun. O di sige. Anong hinatid mong balita? Ipinagdiinan talaga ang balita. Eh totoo naman ang mga sinasabi ko. Na ano nga? Na may aswang sa lugar natin. Ay, ayan ka na naman. Eh totoo naman talaga eh. Muntik pa nga akong patayin eh. Nandun ka rin, dapat alam mo. Wala nga akong nakitang aswang. So anong gusto mong sabihin, na sinungaling ako? Hindi ako nagsasabi ng totoo? Hindi naman sa ganun. Pero paano naman kita may pagtatanggol kung hindi ko naman talaga nakita?
Basta, totoo ang nakita ko. Naandun din yung albularyong anak ni Mang Kanor, kaya alam kong nagsasabi ako ng totoo. Hindi nga lang siya nagsasalita tungkol doon. Kainis na lalaking yun. Siya dapat ang nagpapatotoo ng mga sinasabi ko eh. Alam mo, hindi na talaga kita maintindihan. Sa tingin ko, naiinis ka lang kasi hindi ka na pinaniniwalaan ng mga tropa mong tsismosa. Hindi ka na nga nila kinakausap eh. Patutunayan ko sa lahat na totoo ang sinasabi ko. Anong sinabi ni Kapitan sa'yo? Sabi niya nagsiselos lang daw ako kasi hindi ako ang kinuha niya. Sinabi ko kasi na ang aswang ay si Lily. Ha? Ano ka ba naman, Mary? Masama yung pambibintang. Paulit-ulit ko na sinasabi sa'yo yan eh. Paano kung kasuhan ka ni Lily sa mga maling sinasabi mo? Hindi ako mali at totoo ang sinasabi ko. Siya talagang sumugod sa akin. Kitang-kita ko eh. Ay, Hindi ka rin naniniwala sa akin. paano nga ako maniniwala? Sabi mo malaking ibon ang sumugod sa'yo. Mahaba lang ang buhok. Ipagpalagay na nating may aswang nga. Nasisigurong mo bang si Lily yun? Ang daming mahaba ang buhok dito, no? Baka nga ikaw pang aswang eh. Inaswang mo nga ako eh. Ako talaga napipika na ako sa ugali mo, ha? Lumayas ka na nga rito. Lalayas talaga ako. Kinukondisyon ko lang tong alaga ko. Teka. Baka may pera ka dyan. Baka gusto mong hindi ka nasikatan ng araw. Joke lang. Ito naman. Teka, bakit nakakalat ang wallet ko? Tinago ko to sa drawer Anak ka talaga ng batingaw. Ninakaw mo na naman ang pera ko. Wala ka nang ang trabaho, palamunin ka pa. Magnanakaw ka pa. Sabi mo, share tayo sa lahat ng bagay. Kaya ang pera mo, pera ko rin. Ipon ko yun para sa future natin. Para kapag nagkaanak tayo. Future? Anak? Ilan taon na ba tayong sumusubok? Wala pa rin, di ba? Mas marami pang itlog ang mga native kong manok kaysa sa ating dalawa eh. Lumaki na lahat ng mga sisiw, natalo at nanalo na ang mga panabong kong tandang. Tayo hindi pa rin nagkakaanak. Anong gusto mong palabasin? Na ako ang may problema? Hindi ba? Ang sama ng ugali mo. Alam mo, kung ayaw mo kong hiwalayan, tiisin mo ang ugali mo gaya ng pagtitiis ko dyan sa Armalite mong bunganga. Diyan ka na. Ay, oo nga pala. Sumulat yung kapatid mo. Nandyan yung sulat sa mesa. Uuwi raw siya rito. Buisit ka! Lumayas ka rito! Huwag ka nang babalik! Kaya mo ba ako mawala? Siyempre hindi. Kaya babalik pa rin ako. Wala ka nang dadatnan ng mga alaga! Yan ang wag mong gagawin kung ayaw mo maghiwalay tayo. Buisit na lalaki yun? Bakit ba ako nagtitiis sa lalaking yun? Napakarami naman dyan. Kung hindi lang ako nangako sa tatay niya, baka iniwan ko na siya. Wala pa kaming anak pero parang siyang anak ko. Dahil sa hindi pinaniniwalaan ng mga kabarangay niya, para na rin patunayan ang sinasabi niya at para maibalik ang titulong siya ang pinakamagaling pagdating sa pagbibigay ng balita, naisip niyang subaybayan ang lahat ng galaw ni Lily. Naisip niyang kapag napatunayan niyang aswang si Lily ay paniniwalaan na siya ng lahat. Kahit saan magpunta si Lily ay sinusundan niya. Wala siyang tigil sa pagkwento sa mga tao kung gaano kadelikado si Lily, ngunit walang naniniwala sa kanya hanggang sa dumating ang kanyang kapatid. Ate, sino yung nakabestida ng puti? Naku, lumayo ka dyan! Aswang yan! Si ate. Ganyan kaganda, aswang? Tignan mo ate oh. Ninitian niya ako. Ate! Bakit mo ako sinasabuyan ng asin? Grabe ka na! Para lumayo siya sa'yo. Hoy, wag ang kapatid ko ang aswangin mo. Ate, nakakahiya ka. Ang daming tao rito. Anong pakialam ko? Itong bawang dalhin mo palagi tapos kapag inatake ka, isaboy mo naman itong asin. Ewan ko sa'yo ate. Diyan ka na nga. San ka pupunta? Uuwi na ako. Mukhang totoo ang sinasabi ni Kuya Renato. Parang nababaliw ka na. Naniniwala ka sa kuya mong timang. Bakit sa kanya ka naniniwala ako ang ate mo? Tsaka utang na loob. Tigilan mo na ang pagiging babaero. Hindi mo ikinagwapo yan. Baka pati ang aswang asawahin mo. Bahala ka na ate. Hoy, wag mo akong iwan. Paano ko ito iuuwi mamaya? Susunduin na lang kita mamaya. Hintayin mo ako. Mag-iikot lang ako sa paligid. Hoy, Danny! Puwisit talaga ang mga lalaki sa buhay ko. Sakit sa ulo. Hindi na nga makatulong, makukulit pa. Hi, Mary. Mukhang masarap yung tinitinda mong biko Ngayon lang kita nakitang nagtinda ng pagkain. Sa kapatid ko yan, lumayo ka nga sa akin kundi sasabuyan kita ng asin.
Ganun ba ako kababa para sabuyan mo ng asin? Anong kailangan mong aswang ka? Ang ganda rito sa lugar nyo, no? Kaya nga gusto ko rito eh. Sa dami ng pinuntahan kong lugar, ang isla na ito ang pinaka nagustuhan ko. Maraming puno rito, malamig ang simoy ng hangin at presko pa. Mula rin sa gubat ay makikita mo ang napakagandang dagat. Bakit mo sinasabi sa akin yan? Sa tingin mo may interes ako sa buhay mo? Hindi ba? Alam ko ang mga pinapakalat mong balita sa akin, Mary, at hindi ko yun nagugustuhan. Bakit? Totoo naman ah. Akala mo ba natatakot ako sa'yo? Ngayon ko lang nakita ang kapatid mo rito. Kailan pa siya dumating? Binabalaan kita ah. Huwag ang kapatid ko. Kundi ano? Ano bang gagawin ko sa kapatid mo? Ano ba sa tingin mo ang gagawin ko? At ano ba ang kaya mong gawin? Alam mo, Mary, gusto ko lang tumira sa payapang lugar. Ayoko ng gulo, kaya tigilan mo ng pagpapakalat ng tsismis sa akin. Hindi ako titigil hanggat hindi ko napapatunayan sa kanilang aswang ka talaga. Sabihin mo nga, yung mga lalaking nawawala sa lugar natin, may kinalaman ka ba? Wala. Ano bang nangyari sa kanila? Wala raw. Sasapukin talaga kita kapag asawa at kapatid ko ang inagrabyado mo. Teka, paano mong natikman ang asin? Kahit kainin ko pa sa harapan mo ang asin, wala yang epekto sa akin. Ayos na ba? Gusto mo bang pati ang bawang kainin ko sa harapan mo? Ha? Pakitang gilas pa itong aswang na ito? Makinig ka, Mary. Uulitin ko. Ayoko ng gulo. Gusto ko lang ng payapang pamumuhay. Respetuhin mo yon. Bakit? Sino ka ba? Mary, huwag mong hintayin na magalit ako sa'yo. Hindi mo magugustuhan ang gagawin ko. Bibilhin ko ng lahat ng biko mo pati lahat ng paninda mo nang makauwi ka na ng maaga. Hindi ko kailangan ng pera mong malandi ka. Customer ako. Hindi ka ba natutuwa na papakyawin ko ang mga paninda mo? Bakit hindi ka makaimik? Huwag ka nang mahiya. Nakatingin si Kapitan Mauricio sa atin, no? May araw ka rin sa akin. Oh, sa'yo na lahat to. Idodoble ko pa ba ang plastic kagaya ng mukha mo? Buisit ka. Ito ang bayad ko. Hindi na. Ipamimigay ko lang lahat yan sa mga nakatira dito. Kayong lahat! Kumuha kayo ng pagkain kay Mary. Libre ko. Mary, pakiasikaso sila ha? Inutusan pa talaga ako ng maarting aswang na ito? Hoy! Anak ng batingaw, nagtawag ka pa talaga? Oh, sandali! Huwag niyo akong dumugin. Pumila kayo. Lahat kayo mabibigyan. Huwag kang dukot ng dukot. Pahingi ako. Hoy, albularyong anak ni Mang Kanor na. May pangalan ako. Nathan. Hindi mo kailangan palaging i-describe ang tatay ko. Kumusta na si Mang Kanor? Hindi ko na siya nakikitang naglalakad sa dalampasigan ah. Abala siya sa mga alaga niyang hayop. Naku, parehas lang pala siya ng asawa ko. May mas pakinabang naman ang tatay ko kesa sa asawa mo. Bakit ka nga pala nandito? Sabi, libre daw eh. Pumila ako. Nakita mo ba yun ng libre? Oo. Siya ang aswang. Sigurado ka ba dyan? Hindi mo ba nararamdaman? Akala ko pa naman magaling kang albularyo. Hoy, wag mo nga akong minamaliit. At saka hindi ko pa siya nakikita sa akto. Ipagpalagay nating totoo. Pero hindi naman natin mapatunayan. Hindi ba? Sa wakas may naniniwala na rin sa akin. O, narinig niyo yun ha? Totoong aswang ang hinahangaan nyo. Albularyo nang nagsabi oh. Wala akong sinasabi na totoo ang hinala mo. Ang sabi ko lang, ipagpalagay nating totoo. Mali ka. Kung sinabi mo yon, ibig sabihin, kinukonsidera mong totoo pero ayaw mo lang sabihin ng direkta. Alam mo, bakit hindi ka maging investigador? Ang hilig mong makialam eh. Naroon na rin naman tayo sa pagiging investigador. Alam mo bang nasagap kong chismis? Ginawa pa akong chismosa. Diyos mio, wala akong panahong makinig sa chismis mo. Hindi, dito ka lang. Makinig ka sa akin. Sa mga kaibigan mo na lang yan ikwento. Marami pa akong gagawin. Tinanggal na nila ako sa grupo. Hindi na raw kasi makatotohanan ng kwento ko. Seryoso? May grupo kayong mga chismosa? Hanep! Totoo pala yun. Sa tingin mo, pagtutuunan kita ng pansin? Yung mga kaibigan mo nga, inayawan ka na eh. Kailangan mong makinig dahil dalawa tayong nakakita ng aswang na yon. Kung may testigo man ako, ikaw yon. Tayong dalawang nakasagupa sa kanya. Pero hindi ko sinasabing si Lily ang aswang. Magkaiba yun sa pinapakalat mo. Parang ganun na rin yun.
Makinig ka, may nasagap akong chismis. Chismis? Ibig sabihin, hindi yan totoo. Makinig ka nga kasi muna eh. May balita na ang daming mga lalaking nawawala sa isla. Turista man o lokal. Sa tingin mo, bakit? Naliligaw. Hindi lang yun. Hindi sila natatagpuan sa lugar na ito. Nakita sila sa kabilang isla at walang alaala. Nagets mo ba ako? Hindi. Nakakainis ka naman kausap eh. Ang ibig kong sabihin, marahil ay may kinalaman ng aswang na yun sa mga nangyayari. Heto pa. Hoy, kain ka ng kain eh. Makinig ka sa akin. Pinapapak na nilang lahat ng pagkain mo. Eh di makikipapak na rin ako. Hayaan mo na nga. Bayad naman na yan ng aswang na yun eh. Sandali nga, wag ka munang umalis. May sasabihin ka pa ba? Medyo busy ako eh. Pupunta ako sa kabilang isla para manggamot. Mahalaga rin ito kaya makinig ka. Baka pwede mo akong bigyan ng panlaban sa aswang. Kasi yung asin tinikman niya lang, pati yung bawang parang wala naman sa kanya. Baka naman kasi hindi talaga siya aswang. Ikaw ang nakakaalam nun. Sabihin mo nga sa akin, aswang ba siya o hindi? Nasa na nga ba siya? Umalis na eh. Teka lang, baka nasa paligid pa siya. Ayun oh, anak ng kinakausap niyang kapatid ko. Halika, lumapit tayo. Bakit mo ba ako dinadamay sa mga kalokohan mo? Hindi ba't albularyo ka at manunugis ng mga aswang? Mali ka. Para sabihin ko sa'yo, isa akong cool na albularyo. Kung hindi naman siya lang sa mga tao, hindi ko siya pakikialaman. Ang tawag dun, respeto. Respeto na parang hindi mo maibigay. May buhay rin sila, no? Dapat maintindihan mo rin. Tigilan mo nga ako. Sinugod ka rin naman nung nakaraang gabi, hindi ba? Ibig sabihin, salbahe siya sa mga tao. Tignan mo, nakatingin siya sa atin. Alam niya yatang lalapit na tayo. At saka para maibalik ko ang tiwala ng grupo sa akin, kailangan kong patunayan ang hinala ko. Ibig sabihin, para lang pala sa kapakanan mo ang ginagawa mo? Hindi lang para sa akin. Paano kung makagawa pa siya ng kasamaan sa iba? Huwag ka nang maingay. Malapit na tayo. Ate, ang swerte mo. Pinakyaw na pala ni Miss Beautiful ang paninda mo. Bakit ka namimingot? Hindi ba sinabi ko huwag kang makikipag-usap dyan? Ang tigas talaga ng ulo mo eh. Wala naman kaming ginagawang masama. Huminahon ka, Mary. Wala kaming ginagawang masama. Ano bang iniisip mo? Lubayan mo nga ang kapatid ko? Ate, nag-iiskandalo ka na naman. Nakatingin yung mga tao sa atin, oh. Wala bang nagtitinda ng popcorn dyan? Mukhang maganda ang eksena na to ah. Nandito ka pala, Kuya Nathan. Kumusta? Wala akong pakialam kung nakatingin sila o hindi. Napipika na ako sa babaeng to eh. Ano bang problema mo sa akin, Mary? Wala naman akong ginagawang masama ah. Nag-uusap lang kami ng kapatid mo. Kaya nga, iyayaya niya lang ako kung pwede akong tumulong sa kanya mag-ayos ng mga luma niyang gamit. Babayaran niya raw ako. Nagpauto ka naman. Masama gawin ka pa niyang aswang eh. Mag-ingat ka sa pananalita mo. Oh, bakit? Totoo namang aswang ka. Kitang-kita ka namin ng anak ni Mang Kanor. Nathan nga ang pangalan ko. Basta. Kaya mo bang patunayan yung mga sinasabi mo? Tinikman ko nga ang asin, hindi ba? Kung may bawang ka pa dyan, pwede mong itapon sa akin para malaman natin. Hindi ko alam kung anong ginagawa mo para hindi ka tablan. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi ka na aswang. May kinalaman ka sa pagkawala ng mga tao rito, no? Ikaw siguro nagpakalat ng balita na yon. Sobrang pangaakusan na yan. Hindi na kita... Sorry, natamaan ka ba? Ano yon? Naku, Lily, nagkasugat ka. Okay lang ako. Ipapahinga ko lang ito. Mauna na ako. Hoy! Hindi pa tayo tapos? Ate, tumahimik ka na nga. Naririnig mo ba ang mga sinasabi nila? Pinaalis ka na rin dito. Wala akong pakialam. Patutunayan ko sa kanilang tama ang hinala ko na may kinalaman siya sa mga nawawalang tao rito sa isla. Wag na wag kang lalapit sa babaeng yun, ha? Nakakainis ka. Bahala ka dyan. Kaya pala naiinis sa'yo si Kuya Renato eh. Hoy, Danny! Hintayin mo ako! Mary, Ano? Christmas. Pwede ba, anak ni Mang Kanor? Wag mo nang dagdagan ng init ng ulo ko? Teka, ano nga palang sinabi mo sa kanya? Bakit siya nagkasugat? Halika rito sa tabi. Oh, nasa tabi na tayo. Ano yung sinaboy mo? Langis yun na may kasamang sinunog na palaspas. Kung hindi ako nagkakamali, isa siyang malakas na uri ng aswang. Hindi talaga tatalab sa kanya ang konting bawang at maliit na porsyento ng asin.
Malakas na uri? Oo, kaya mag-iingat ka. Sa tansya ko ay nagpipigil lang siya ng galit kanina. Hindi na ako magtataka kung gumanti siya sa'yo matapos mo siyang payain. Kasalanan mo rin kasi. Ah, ganon. Kasalanan ko pa rin. Ako pa rin ang masama. Sabi mo eh. Anong ibig sabihin ng pagkibit-balikat mo? Hoy, saan ka pupunta? Bigyan mo ako ng pananggalang. Uuwi na ako. Mamayang gabi, magbantay ka. Mukhang hindi na siya natutuwa sa'yo. Tinatakot mo naman ako eh. Marunong ka palang matakot? Siyempre, aswang yun eh. Tsaka sabi mo malakas na uri siya. Eh bakit hindi mo pa siya tugisin? Hindi ako kumikilos ng walang lagay. Anong? Hanip na yan? Kailangan ka pang bayaran para magligtas ka ng tao? Wala nang libre sa panahon ngayon. No money, no honey. Pa-English pa, akala mo gumwapo siya. Gusto mo ba ng tugulong ko o ano? Gusto. Magkano ba? Hindi bababa ng 200. Ano? Ang mahal naman ng serbisyo mo? Samantalang kay Mang Kanor, donasyon lang, ayos na. Sasabihin ko nga ito kay Mang Kanor nang masabon ka. Magsumbong ka. Lalong hindi kita tutulungan. Ikaw ang may kailangan sa akin eh. Baka peking albularyo ka ha? Masayang lang ang pera ko. Ang dami namang satsat. Huwag mong kunin ang serbisyo ko kung ayaw mo. Heto na nga eh. O ayan, 200. 200 lang? Mukha ba akong mayaman para magbigay ng 1,000,000? O hayan, Ano to? langis. Oo, alam kong langis. Pero seryoso, ito lang talagang ibibigay mo? Meron pa. Sandali lang naman kasi. Hindi ka makapaghintay eh. Anong dinudukot mo dyan? Kinakabahan ako sa'yo eh. Bakit kasi nasa loob ng damit mo? Sinabit ko kasi. Sa'yo na lang to. Ano to? Bala ng baril? Anong gagawin ko rito? Takot ang mga aswang sa ganyan. Mamayang 6:00, magsunog ka ng goma at magsaboy ka ng asin sa paligid at maglagay ng bawang sa mga bintana. Ipahid mo tong langis sa katawan mo para layuan ka ng aswang. Maglagay ka rin ng makabuhay sa tapat ng bahay mo. Huwag mo rin kalimutan magdasal ha. Sinunod ni Mary ang utos ng binatang albularyo. Naglagay siya ng makabuhay sa tapat ng pintuan, nagsaboy ng asin sa paligid at naglagay rin siya ng bawang sa paligid. Saktong hinahanda niya na ang goma upang sunugin nang dumating ang kapatid niya at ang kanyang asawa. Munti ka na yun kuya no? Panalo na sana tayo. Oo nga sayang talaga. Dami sana nating pera ngayon. Aba, nakauwi na rin ang hari at ang prinsipe. Ano pong maipaglilingkod ko sa inyong mga animal kayo? Ayan ka na naman. Kauuwi lang namin, sermon agad ang salubong mo. Si ate naman baka pwedeng paupuin mo muna kami. Mga buwisit kayo? Ang lakas ng loob niyong magreklamo wala naman kayong ginagawa. Nagsabong na naman kayong mga batugan kayo, no? Ikaw, Danny, sabi mo susunduin mo ko. Hindi ka naman dumating. Aray ate! Ang sakit ng kurot mo! Kulang pa yan. Oh, eto pa. Aray, tama na! Susumbong kita kay tatay! Hala, sige. Isumbong mong inutil ka. Pumunta ka ron sa puntod niya. Uy, ano ba Mary? Ang ingay-ingay mo. Araw-gabi wala kang tigil sa kadadakdak. Hindi ka ba talaga marunong mapagod? Ikaw ba hindi ka ba marunong mahiya? Babaeng naghahanap buhay para sa inyo? Kahit tatamad niyong dalawa. Ay, walang patutunguhan to. Papasok na kami. Teka nga, bakit may dala kang gulong? Saan mo nakuha yan? Ano bang pakialam mo? Puro ka lang tanong, wala ka namang ambag. Ni hindi mo nga alam na nanganganib ng buhay ko. Tumabi nga kayo dyan. Magsisiga ako ng goma. Huwag kang magsiga, gabi na Tsaka ang baho-baho niyan. Ate, bakit may mga asin sa paligid? Pangontra ba to sa mga langgam? Paanong nanganganib ang buhay mo? Meron ka na naman bang siniraang tao? Siguro mayaman ang chinismis mo ngayon. May gana ka pang tumawar yan kahit alam mong ikapapahamak ko? Nakalimutan ko palang ikwento kuya. Malamang ang tinutukoy niya yung magandang dayo. Sinabihan niya kasi harap-harapan ng aswang. Yan ka na naman, Mary. Kaya ka napapahamak Nagpapakalat ka ng chismis. Hindi chismis yon. Totoo ang sinabi ko. Bakit ba ayaw niyong maniwala? Paano naman kami maniniwala sa'yo? Ubod ka ng sinungaling. Ayun, lumabas din ang totoo na... Ano yun? Anong ano yun? Narinig niyo ba? May kumalabog sa ibabaw ng bubong. Wala naman kami narinig Ikaw ba, Danny? Wala rin.
Hala, naglalakad siya sa bubong. Ang bibigat ng mga paa niya. Umaangil siya. Yung boses niya parang galing sa ilalim ng lupa. Pusa ang naririnig ko. Ako rin eh. Mumingiyaw ang pusa. Anong pusa? Ang lalim ng boses, pusa. Pumasok tayo, bilis. Ay, Bakit ate? Bakit ka ba umaatras? ang laking baboy Ramo. Namumula ang mata niya, nakatitig siya sa akin. Ate, yung totoo. Ate ka ba? Pusang itim ang nakikita ko. Mukhang pasugod siya sa atin, oh. Pumasok na tayo, bilis. Ate, pusa lang yan. Ang amo nga niya eh. Anong pusa? May dalawang pangil sa labas ng bibig. May malalagong balahibo. Baboy Ramo yan. Pinagsasasabi mo, Mary. Nakikita namin pusa. Anong baboy mo? Ay, pagod lang yan. Tara na, ipaganda mo kami na makakain. Ayan na at patakbo na siya rito. Bilis, pasok na. Aray, bakit ka ba nanunulak? Ang lakas pa ng pagsara mo ng pinto. Masira yan ha. Ate, ano ba nangyayari sa'yo? Kinakalabog mo ang pinto. Hindi akong kumakalabog, yung baboy Ramo sa labas. Ano ba kayo? Hindi nyo ba nakikita? Nakikita naming nababaliw ka na. Ano bang trip mo? Natatakot ako, Renato. Jesus, bakit ka ba nangyayakap? Nababaliw ka na yata eh. Nabitiwan ko tuloy yung manok ko. Ay, Saan ka pupunta? Huwag mong buksan ang pinto. bakit ba kasi? May aswang nga sa labas. Aswang? Ate, ang lakas ng tama mo. Seryoso nga ako, huwag mong buksan. Huwag mo sabihing si Lily na naman yung tinutukoy mo. Alam mo ate, feeling ko naiinggit ka lang dun. Bakit ako maiinggit? Sinong tangang maiinggit sa aswang? Malamang yan. Ang ganda ba naman ni Lily? Hoy, tigilan nyo nga akong dalawa. Hindi nga sabi. Ayan na naman siya. Bahala ka nga. Huwag mo sabing buksan. Ay, lumayo ka! Lumayo ka! Ate, okay ka lang? Dinamba ka ng pusa. Ang lambing niya sa'yo. Tulong! Tulong! Artista ba tong kapatid mo, Danny? Parang sinampahan lang ng pusa eh. Umalis ka sa harap ko! Alis! Alis! Inay! Aswang! Tanggalin mo nga ang pusa sa ibabaw niya. Sige kuya. Ano ba ang mga mata nyo, karton? Sinusugod na ako ng aswang, oh. Hindi pa rin ba talaga kayo tutulong? Kinakalmot na niya ako. Sobrang lakas niya. Ate, pusa nga yan, hindi aswang. Tsaka ang dami ng asin sa paligid. Hindi ba takot ang mga aswang doon? Tulungan mo na lang ako. Ate, sorry. Hindi ko maalis yung pusa. Ayaw niyang paawat eh. Kumuha ka ng pamalo. Bilisan mo. Sige ate, wait lang. Nasaan na ba si kuya? Umalis na lang bigla. Aray, umalis ka sabi. Ang sakit na, ha? Kinagat mo pa ako talaga? Akala mo hindi kita papatulan, ha? O ano, akala mo ikaw lang ang marunong mangagat? Ako pa talagang kinalaban mong aswang ka? Anong pakiramdam ng kinagat din, ha? Akala mo wala akong pangontra? Oh, hayan, saluhin mo ang langis ng anak ni Mang Kanor. Ano, masakit ba? Ate, nakakuha na ako ng... Nasaan na yung pusa? Muntik na ako ron na. Niligtas ako nitong langis ng albularyo. Ate, may sugat ka. Ay, wala. Okay ako. Hindi na nagdudugo ang braso ko no? Hoy, bakit ka ba nakatulala dyan? Hoy! Ha? Para kang naistatwa dyan. Kumuha ka nga ng tela. Patitigilin ko lang tong dugo sa sugat ko. Sige ate. Aray, bakit mo naman ako binatukan? Buwisit ka eh. Hindi dapat ako nasugatan kung tinulungan mo ako kagad. Hilig naman manakit nito, kainis. May binubulong ka? Wala po. Hayop na aswang yun. Malilintikan siya sa akin bukas. Nasaan ang kuya mo? Hindi ko alam. Lumabas lang siya saglit eh. Baka nasa kulungan ng mga manok. Ito nate, damit na lang ni kuya ang kinuha ko. Bakit damit niya? Wala naman ako ibang makita eh. Ayoko niyan. Amoy baktol siya. Amoy manok pa. Diyos ko naman, nakakapanggigil. Kung yan na lang kaya ang damit mo ang gamitin mo. Itong suot ko? Suot ko nga paano ko naman gagamitin? Diyos ko, Danny, kapirasong utak naman, hindi magamit. Sorry na ate. Puntahan mo nga yung asawa ko. Wala man lang pakialam kahit nilapa na ako. Sige te,
Sa tingin ko, kailangan ka ring dalhin sa klinik. Malayo ang klinika rito. Hindi naman ito ganun kalala. Bilisan mo na. Puntahan mo si Renato, baka sugurin siya ng aswang. Ate, siguro hindi ka natutulog. Kung ano-ano na nakikita mo eh. Eto na, pupuntahan na. Kainis na aswang yun? Bakit kaya hindi siya nakikita ng dalawang yun? Pusa ang nakikita nila kahit baboy ramo ang nakikita ko. Para silang binubulag ng ilusyon. Hindi magandang pangyayari to ah. Ano yun? Bakit parang nagwawala yung mga manok? Danny? Renato? Papunta na ako! Danny! Renato! Nasaan ba kayo? Ha? Hoy! Saan mo dadalhin ang asawa at kapatid ko? Ibaba mo sila! Saan mo sila dadalhin? Nakita ni Mary kung paano tangayin ng dalawang lalaki mula sa kulungan ng mga manok paitaas at tuluyang inilipad palayo. Walang nagawa si Mary kundi ang sumigaw na lamang habang inaampat ang kanyang sugat na may umaagos na sariwang dugo. Natatarantang bumalik siya sa loob ng bahay at kinuhang walis tingting at sinundan kung saan inilipad ang kanyang asawa at kapatid. Ngunit umiyak na lang siya sa galit dahil mabilis itong nawala sa paningin niya. Napag-isipan ni Mary na pumunta sa bahay ni Nathan upang humingi ng tulong. Nathan! Nathan! Tao po! Sino ba itong nag-iingay na ito? Gabi na. Nathan! Tulungan mo ako pakiusap! Tao po! Sino ba tong kalabog ng kalabog? Masilip nga sa bintana. Lintik! Itong babaeng maingay na naman. Tay, wag mo yung pagbuksan. Agoy, si tatay pinagbuksan. Mang Kanor, nasan si Nathan? Hoy, bakit ka nandito? Nathan! Bakit kailangan mong umiyak? Ano? Hindi kita maintindihan eh. Umupo ka kaya muna. Ano ba nangyari sa'yo? Si ano? Sino? Paano na sila? Anong gagawin ko? Buwisit naman tong babaeng to. Baka pwedeng ikwento mo muna para maintindihan ko. Tubig! Tubig! Wag na, ikwento mo muna. Painumin mo muna ako ng tubig! Aray, ang sakit. Ang hilig mo talagang manakit, no? Ang sakit ng sabunot mo. Hanggang anit eh. May galit ka ba? Tubig nga muna sabi! Galit pa talaga ang reyna ng chismosa. Oh, eto na, kukuha na. Ang arte nito. Oh, ayan. Tubig, isang jug yan ha. Baka kulang pa yan. Meron pa sa lamesa. Salamat! Okay ka na? Kaya mo na bang ikwento? Wala na tayong oras. Kunin mo ng mga gamit mo panlaban sa aswang. Sandali, bakit ka nag-uutos? Tinangay ng aswang ang asawa at kapatid ko. Ano? Saan sila nagpunta? Hindi ko alam. Sa tingin mo ba dito ako pupunta kung alam ko kung nasan sila pupunta? Ikaw na tong nanghihingi ng pabor, ikaw pa itong matapang. Umuwi ka na nga lang. Sorry na. Kinakabahan lang naman ako eh. Baka kung ano pa ang mangyari sa pamilya ko. Ayoko silang masaktan. Please, tulungan mo ko. Ay, sinabi ko naman sa'yo na hindi ako tumatanggap ng trabaho na walang bayad. Wala ka man lang bang malasakit sa mga kabaryo mo? Bakit ganyan ka? Mang Kanoro, grabe ang anak mo. Hindi matulungin sa kapwa. Ay nako, nangonsensya pa nga. Idinamay pa ang tatay ko. Ang lupit naman talaga. Please, bilisan na natin. Baka kung ano mangyari sa kanila eh. Oo na, dumito ka muna. Kukunin ko lang mga gamit ko. Oo, sige, salamat. Heto na. Halika na. Huwag kang pabagal-bagal dyan. Mang Kanor, hindi ko alam kung bakit hindi ko umiimik pero mauuna na po ako ha. Saan tayo pupunta ngayon? I-check muna natin ang bahay ni Lily. Baka nandun sila. Sigurado kung sa iba niya dinala ang pamilya mo. Bilog na bilog ang buwan ngayong gabi. Siguradong doble ang lakas ng aswang na yun. Sandali. Anong ginagawa mo? Nagtatawag ng kakampi. Ha? May kakampi tayo? Bugnoy! Bugnoy? Ano yun? Ito si Bugnoy, ang aso ko. Kung nasabuya mo ang aswang ng langis na ginawa ko, ibig sabihin, matutuntun natin siya. Malakas ang pang-amoy ni Bugnoy. Sigurado ka ba? Oo. O Bugnoy, amuyin mo nga to. Ituro mo sa amin kung saan namin siya makikita.
Hala, tumakbo na si Bugnoy. Bilisan mo! Sundan natin siya! Oo, eto na. Paano nga pala natangay ang dalawang lalaking yun? May kakaiba sa kanilang dalawa. Nung sinusugod ako, ang pagkakakita nila sa aswang ay pusa lang. Walang duda na gumagamit siya ng hipnotismo. Hipnotismo? Oo, iisang aswang lang ang alam kong nakakagawa nun. Ang mga bangkilan. May iba't ibang uri ng aswang? Ang alam ko lang, aswang sila. Hindi pangkaraniwan ang mga bangkilan. Isa silang aswang na mula sa maharlikang angkan at mga mayayaman. Isa sa paborito nilang lugar ay ang tahimik na kapaligiran. Marahil kaya sila nandito dahil kahit dinadayo tayo ng mga turista, napapanatili pa rin sa lugar ang kapayapaan. Wala akong pakialam sa kanya, Nathan. Basta ibalik lang niya ang asawa at kapatid ko, maging ang mga tao rito sa isla. Kailangan natin bilisan. Baka may gawin siyang hindi natin inaasahan. May kakayahan ng mga bangkilan na gawing aswang ang mga normal na tao sa pamamagitan lang ng pagpasa ng itim na perlas mula sa kanyang bibig. Ay, Diyos ko po. Hanapin na natin sila. Baka gawin niyang aswang ang dalawa, lalo na si Danny. Madaling mauto yun eh. Nagpatuloy ang dalawa sa pagsunod kay Bugnoy kahit kung saan-saan na sila napunta. Huminto si Bugnoy sa isang bahay na napapaligiran ng matataas na talahib. Walang humpay sa pagtahol si Bugnoy. Pinatigil siya ni Nathan at inutusang magbantay muna sa gilid at tatawagin siya kapag kailangan. Tila nakakaintindi naman ang aso sapagkat tila tumango ito at kumahol bago nagtago sa likod ng mga puno. Anong lugar to? Ngayon ko lang nalaman na may ganitong lugar sa Kakahuyan. Base sa istruktura, matagal na tong nakatayo. O maaari ring ilusyon lang ang nakikita natin. Maging alerto ka. Ito ang rosaryo. Isuot mo sa leeg mo. May dala rin akong holy water. Kung sugurin ka niya, maghagis ka lang yan. Salamat, Nathan ha. Maaasahan ka talaga. Sumunod ka lang sa akin. Napakasukal ng lugar na ito. Makikita ba natin sila? Makikita natin sila. Huwag kang mag-alala. Tahimik lang tayong papasok. Sige, pero ano? Kasasabi ko lang na tahimik pero nag-iingay ka. Pwede bang manahimik ka muna? Ay, sorry. Talasan mo mga mata mo. Baka nasa paligid lang siya. Dito tayo dumaan. Nararamdaman ko siya sa paligid. Naririnig mo ba yun? Parang may umiiyak at sumisigaw. Naririnig ko rin. Talasan mo lang ang mata mo. Hindi tayo pwedeng mag-ilaw rito at baka mahuli niya tayo. Etong langis. Aanhin ko to. Gawayan ng tatay ko para hindi tayo kagad maamoy ng aswang. Mapagkakamalan niya lang tayong aswang dahil ang maaamoy niya ay kapwa-amoy ng aswang kaysa nang sa tao. Ipahid mo na. Naglagay na ako. Eto na, binubuhos ko na ito para sigurado. Tandaan mo, huwag kang padadala sa emosyon. Buhusan mo rin ang sugat mo para hindi maamoy. Sige. Ah! Testik ka? Hindi mo sinabing mahapdi pala ito sa sugat. Wala na akong panahon para sabihin pa. Bigla mo kayang binuhos. Hindi ko pa nga nasasabi. Hindi na bale. May nakikita akong tila liwanag sa gitna. Ano kaya yun? Yumuko ka. Ibaba mo ng konti ang ulo mo. Parating na siya. Sugurin na natin. Nag-iisip ka ba? Pumurol na ba yung utak mo kakachismis? Hindi tayo pwedeng sumugod agad-agad. Nakakatakot siya. Ang dami palang mga tao na kinulong niya. Nag-iiyakan sila. Pakiramdam ko, ginagawa niya yan para gawing aswang ang mga tao. Kailangan na natin siyang pigilan. Nag-iisip ako. Kailangan mahanap muna natin ang pamilya mo. Halika, dahan-dahan tayong lumapit ng pwesto. Papalapit dun. 1, 2, 3, lipat. Munti ka na tayong mahuli oh. Napatingin siya sa gawin natin. Sa tingin ko, nasa ilalim ng hipnotismo ang asawa't kapatid mo. Tignan mo oh, nakatulala lang sila kahit nakagapos na silang dalawa. Oo nga. Diyos ko, anong ginawa niya sa pamilya ko? Puntahan mo sina Danny at Renato. Ipaamoy mo sa kanila tong bibigay ko para matauhan sila. Palalayain ko yung mga nakakulong. Sandali, tignan mo ang nangyayari sa kanila. Naloko na. Nagiging aswang sila. Sandali, mga kagrupo ko yan sa tsismisan. Hala, nagaan yung baboy ramo sila.
mag-focus ka muna sa trabaho natin. Oo, sige. Kilos na bilis. Lintik na Lily ito. Hindi talaga ako nagkamali sa pagkakakilala sa kanya eh. Marami na pala siyang nakuhang mga tao rito sa isla. Anong nangyari sa dalawang ito? Renato! Danny! Hoy! Umalis na tayo rito! Mabuti na lang buhay pa kayo! Amuyin niyo ito! Bilis! Ang baho! Danny! Anong amoy yun? Renato! Sandali, ano ba nangyayari sa'yo? Ate, panay ka yakap. Ano ba nangyayari sa'yo? At saka, nasan tayo? Umiiyak pa siya. Masaya lang ako at ayos na kayo. Ano nga kasing nangyari? Bakit nandito tayo sa ganitong lugar? Mahabang story eh. Pero sa ngayon, umalis na muna tayo rito. Dali na. Sige. Ang dilim. Paano tayo uuwi? Basta halika na. Inay ko po, Diyos mio, may malaking ibon na naman. Mandadagit na naman siya. Ang laking ibon nun ah. Ngayon lang ako nakakita ng ganong kalaki. Pabalik siya. Yuko! Ate, sabihin mo nga, nasan ba tayo? Bakit tayo inuhuli ng ibon? Hindi na yan ibon, aswang na yan. Bilisan mo ang takbo. Tara na. Hoy, kilos na. Oo, eto na nga. Kakaiba ang ibon na yun ah. Kung may ganun akong manok pang sabong sana, hindi na ako matatalo. Sabong pa rin talaga ang nasa isip mo? Alam mo bang yan ang dumagit sa'yo papunta rito? Ganun ba? Ewan ko sa'yo. Mary, Renato, Nathan, anong bagay na yun? aswang yan. Pabalik na siya. Yumuko kayo, bilis. Diyos mio, may nadagit siyang isa. Binali niya ang katawan ng nadagit niya. Nakakatakot. Makinig kayo. Kukulitin ko ang aswang para makaalis kayo dito. Isama niyo na rin ang mga babaeng pinakawalan ko. Tumakas na kayo rito. Eh, teka, paano ka naman? Kaya ko ang sarili ko. Huwag kayong mag-alala. Sigurado ka bang magpapaiwan ka? Oo, kaya ko na to. Lalabanan ko siya. Ito nga pala ang aso naming si Bugnoy. Sasamahan niya kayo papunta sa bahay namin. Bugnoy, alalayan mo sila, okay ba yun? Salamat, Nathan. Walang anuman. Umalis na kayo. Bilis na! Tara na! Mary! Tulong! Nilipad si ate ng ibon! Ah! Tulong! Umalis na kayo. Ako nang bahala na iligtas siya. Hindi ako alis. Ililigtas ko ang asawa ko. Ako rin ililigtas ko si ate. Makinig nga kayo. Hindi tayo pwede magkakasama rito. Kailangan ko kayo para mailigtas sa mga babae. Huwag mo isipin ang asawa mo. Kaya ko siyang iligtas kahit mag-isa pa. Sige, may tiwala ako sa'yo, Nathan. Makakaasa ka sa akin. Ano ba? Bitiwan mo nga ako? Hoy, bakit kayo nag-uusap-usap lang dyan? May kritikal ang buhay rito, oh. Hindi yata nila ako naririnig eh. Hoy, 3 itlog sa ibaba. Peste, hindi ako makakilos ng maayos, hawak niyang 2 kong braso. Bitiwan mo nga ako. Saan mo ba ako dadalhin? Hoy, lumayo na ako sa kanila. Bitiw! Bitiw! Ah! Sabi ko bitiw pero hindi naman bitiwan ka agad. Aray ko, ang sakit ng katawan ko. Ang layo ko na sa kanila. Hindi ka talaga nadadala, no, Mary? Lily, sabi ko na nga ba tamang hinala ko eh. Halimaw ka talagang... Ah! Ow! Nasasakal ako! Lalo pa kitang sasakalin. Pikang-pika na ako sa'yo at sa albularyong yun. Hanggang kailan niyo ba bubisitin ang buhay ko, ha? Bitiwan mo nga ako! Buisit ka! Pinakita mo rin ang totoo mong itsura! Alam mo ang nakakainis sa'yo? Tugmang-tugma ang pagkakalat mo ng chismis sa mga ginagawa ko. Paano mo nahulaan yon? Unang kita ko pa lang sa'yo, alam kong may kakaiba. Pero aaminin ko, nung una hindi ko akalaing totoo ang mga hinala ko. Ang galing mo rin talaga, no? Hindi ko inaasahan na magiging ganun ang takbo ng lahat. Ang ganda na sana ng plano ko eh. Ano bang plano mo? Plano kong alisin ang mga lalaki sa lugar na ito at gawing mga aswang ang mga babae. Hindi ba't masaya yon? Siraulo ka pala eh. Sisirain mo ang buhay ng mga tao para lang sa sarili mong kagustuhan? Ako, aminin ko chismosa ako. Pero hanggang dun lang yon. Hindi ako gagawa ng bagay na ikasisira ng tuluyan ng mga tao. Hindi ba't paninira din naman ang ginagawa mo?
Sinisira mo ang imahe ng iba para lang umangat ka. Magkaiba tayo. Sa akin may halong katotohanan yon, gaya ng mga nalaman ko sa'yo. Ikaw, hindi naman nila gustong maging pangit na aswang pero pinipilit mo. Akala mo kung sino kang malinis? Sa totoo lang, ayoko sanang manakit ng tao eh. Pero sinagad mo talaga ako ng matindi. Napakagaling mong manginis. Salamat, talent ko yan eh. Malalim na ang gabi. Pagod na rin akong makipaglaro sa'yo. Tapusin na natin ito, Mary. Papatayin na lang kita tapos yung albularyo. Isusunod ko naman yung mga lalaki sa buhay mo. Wag! Pakiusap! Wag mo silang idamay! Nakikiusap ako! Ako na lang! Ako na lang ang kunin mo! Bakit ba? Iaalay mo ang sarili mo sa mga ganong tao? Alam ko kung gaano ka tratuhin ng asawa mo. Kaya kanyang iwan para lang sakin. Manloloko siyang tao. Hindi mo ba nakikita yon? Alam kong siraulo ang asawa ko, pero hindi ko kakayaning mamatay siya ng dahil sa akin. Pare-pareho lang ang mga lalaki, Mary. Sasaktan ka lang niya. Tignan mo kung paano niya isisi sa'yo ang dahilan kung bakit hindi kayo magkaanak pero ang totoo siyang may problema. Kung paano niya natitiis na ikaw ang magtrabaho imbis na dapat siyang gumawa nun para sa'yo. Hindi mo ba nakikita na ginagawa ka niyang alila imbis na asawa ang dapat naturing niya sa'yo? Gumising ka! Alam ko naman yun eh, pero hindi ko siya pwedeng iwan lalo na kung papatayin mo lang din siya. Huwag kang manghinayang sa ganong tao. Alam mo bang sinabi niya sa akin, kaya kanyang iwan para makasama ako? Hindi yun ang gawain ng taong may malasakit sa'yo at mahal ka. Hindi pa kita nahihipnotismo, pero mukhang bulag ka na sa katotohanan. Manahimik ka na! Hindi mo mabibilog ang utak ko! Ano, masarap ang holy water? Naniniwala ka talagang maililigtas ka ng simpleng tubig lang? Hindi ito basta tubig lang, holy water to. Mary, hindi tatalab yan kung wala kang paniniwala. Sa akin na mismo manggagaling kung paano yan tatalab sa akin. Sabihin mo, Mary, naniniwala ka ba talaga sa kanya matapos ng mga pagdurusa at paghihirap mo? Tinutulungan ka ba niyang talaga? Kung oo, wala ka sana sa sitwasyong ito, hindi ba? Hindi yan totoo! Mahal ng Diyos ang lahat ng tao! Kailan ka ba magigising na hindi lahat kaya niyang mahalin? Hindi ka espesyal, Mary. Yan ang tatandaan mo. Huwag kang maniwala sa kanya, Mary! Ano? Tumatalab ba sa'yo ang buntot pagi na may espesyal na langis at dasal? Masakit ba ha, bangkilan? Mabuti na lang at mababa ka lang lumipad. Kaya naabot kita ng buntot pagi ko. Pakialamerong albularyo. Bakit ba hindi tinatabla ng dalawang ito ng hipnotismo ko? Nahihirapan tuloy akong pasunurin sila. Pakawalan mo ang lahat ng mga taong kinulong mo. Alam kong mas marami ka pang tinago kumpara sa nakita namin. Bakit ko naman sila pakakawalan? Kinulong ko nga. Bakit hindi nyo na lang ako tantanang dalawa nang matapos na tayo? Napapagod na ako sa inyo eh. Ano bang dahilan mo at ginugulo mo mga tao dito sa isla? Payapa lang kaming nabubuhay dito. Tama, yan lang din ang gusto ko. Payapang buhay. Pero heto kayo, ginugulo ang plano ko. Bakit hindi nyo na lang din ba ako tantanan? Hindi ka sana namin pakikialaman kung wala kang inaargabyadong tao. Sabihin mo nga, ikaw bang nasa likod ng mga taong nawawala sa isla at natatagpuan sa ibang lugar na walang alaala? Dapat siguro itapon ko sila sa mas malayong lugar para hindi na sila makita pa. Hayop ka, Lily! Ganon din siguro ang gagawin mo sa kapatid at asawa ko kaya mo sila kinuha, no? Mali ka. Wala sana akong balak pakialaman sila. Pero laging umaaligid ang asawa mo sa bahay ko. Yung sinasabi niyang nagsasabong siya, dumadaan siya sa tirahan ko para sundan ako kung anong ginagawa ko. Kanina lang sinama niya pa ang kapatid mong may pagkababaero. Dinadagdagan mo pa ang galit ko. Nagpapakalat ka ng kung ano-ano na parang minamatsagan mo rin ako. Naisip ko na baka nagsasabuatan kayo para manmanan ako. Hindi sila makikipagsabuatan sa akin dahil hindi sila naniniwalang kampun ka ng kadiliman. Tignan mo kung gaano sila kawalang kwenta. Hindi ka nila pinaniniwalaan at umaaligid sila sa bahay ko lalo na ang asawa mo. Tapos ngayon, iniwan ka pa rito kasamang ibang tao na dapat siyang pumoprotekta sa'yo. Tignan mo kung gaano siya kasama. Wala siyang pagmamahal sa'yo, Mary.
Kasi kung mahal ka niya, hindi ka niya iiwan dito lalo pat nakita niya kung paano kita ilayo. Huwag kang makinig sa kanya. Binibilog niya lang ang ulo mo para mawala ka sa focus. Kahit na may totoo naman sa sinabi niya. Kanino ka ba talaga kumakampi, Nathan? Wow, sa akin pa talaga nagalit ha. Wala akong pakialam kung mahal ako ng tao o hindi, pero hindi ako papayag na patayin mo sila. Ipaglalaban ko sila kahit hindi nila kayang ibalik yun sa akin. Bibigyan kita ng pagkakataon, Mary. Sumama ka na lang sa layunin ko. Gawin nating isla ng mga bangkila ng lugar na ito. Walang mga siraulong lalaki sa paligid. Magiging makapangyarihan ka at walang makakatalo sa'yo. Kahit si Nathan pa. Huwag mong hayaang kontrolin ka ng mga lalaki. Tumayo ka sa sarili mong mga paa. Ako? Matatalo nyo? Hindi mangyayari yun. Huwag ka maniwala sa kanya, Mary. Taktika lang niya yan para bumagsak ka. Tuso ang mga bangkilan. Huwag kang magpapauto. Tama ka, Lily. Baka nga hindi ako mahal ng asawa ko. Pero pagbalik-balik na rin mo man ang katotohanan, hindi pa rin tama ang magdesisyon ka para sa mga tao. Nakikita kong may galit ka sa mga lalaki. Hindi lahat ng tao katulad ng sinapit mo. Kaya hindi mo dapat kami dinadamay sa pagiging miserable mo. Kaya hindi ako aanib sa'yo kahit kailan. Hindi ko kailangan maging malakas ano? Pagiging malakas na pandinig siguro ang kailangan ko. Pero kahit wala yun, kaya kong maghatid ng chismis. Pero hindi ako chismosa ah. Ang haba ng sinabi mo, wala namang katuturan. Diyos ko, nagsayang lang ako ng minuto kakapakinig. Nangyari na ang nangyari. Kung ayaw mong umanib, hindi kita pipilitin. Wala sa ugali ko yon. Ngayong nandito na rin kayo, papatayin ko na lang din kayo kung kapalit nun ang kapayapaan at layunin ko. Yan ang mahihirapan ka. Handa akong kalabanin ka. Pasensya ka na ha. Pumapatol ako sa babae. Alam ko, pare-pareho lang naman kayong mga lalaki. Sayang ka, magiging magkasundo pa naman sana tayo kung hindi ka lang kumampi kay Mary. Gusto ko ang prinsipyo mong hindi ka nakikialam ng mga nilalang hanggat wala kaming ginagawang masama. Binayaran niya ang serbisyo ko. Isa pa, kahit hindi niya ako bayaran, magiging kalaban mo pa rin ako. Dahil pinapahamak mo ang mga tao sa islang to. Ganun ba? Siguro ay hindi nga talaga tayo magkakasundo. Uunahin ko muna si Mary bago ikaw. Pwede ba yon? Gaya ng sabi ko, binayaran niya ang serbisyo ko. Kaya ipagtatanggol ko ang kliyente ko. Ganun ako kakul na albularyo. Anong masasabi mo? Ang dami mong satsat. Simulan na natin. Teka, ako ang unang papatayin? Masyado ka namang nagmamadali. Baka pwede natin tong sandali. Hindi pa ako handa. Tulong, Nathan! Tapang-tapangan ka kasi. Sinugod ng bangkilan si Mary. Akma na sana siyang kakalmutin at ibabaon ng matutulis niyang pangil nang humarang si Nathan at hampasin siya ng buntot pagi. Napaatras si Lily sa ginawa ng albularyo. Muli siyang sumugod, lumipad sa ere at nag-anyong aso pagkalapit kay Nathan. Nahagip at nakagat niya ang braso nitong may hawak na pamalo. Hindi na nagsayang ng oras si Nathan at hinugot ang kanyang sundang na nasa kanyang tagiliran at sinaksak ito kay Lily. Muling umatras si Lily, ngunit sinundan siya ni Nathan at sunod-sunod siyang inundayan ng saksak. Naiilaga ni Lily ang iba niyang atake, ngunit nakakalusot pa rin ang ibang atake niya. Nathan, ingat! Nag-anyong baboy ramo na naman siya! Hala, palapit siya sa akin! Tumakbo ka na. Hindi ko kayang takbuhin ka. Masyado akong malayo. Anak ng teteng, strategy niya pala yun para mapalayo niya sa akin si Nathan. Aray, bitiwan mo ako! Ang hilig mo talagang mangagat. Aso ka ba? Baka may rabies ka, Aray! Mary! Itong chismosang to napakatapang magsalita pero ang kupad-kupad naman. Hindi mo ako mapapatay! Ang dami mong kagat! Sinabi ko na sa'yong hindi ako masarap eh! Hindi mo ako mapapatay! Anak ng Diyos, ikaw ang papatayin ko! Laklakin mo tong holy water nang matapos na tayo! Ayos ka lang ba? Ang dami mong sugat. Ayos lang ako. Ilang beses na niya akong kinagat sa kahit saang parte ng katawan ko. Sobrang sarap ko siguro. Tama ka na sa ilusyon mo. Kaya pala hindi ka tinatabla ng hipnotismo kasi nakakulong ka na sa ilusyon mo. Tumakas na naman siya, Nathan. Nag-anyong ibon na naman siya.
Hindi siya makakalayo. Dala ko ang pinakamabisang sandatan ni Itay mula sa mga malalakas na aswang. Kaya siyang patamaan ito kahit gaano pa siya kalayo. Bakit binulungan mo bago ibato? Sigurado ka bang tatamaan yun? Tatamaan yun. Kahit gaano kalayo ang kalaban. Susundan siya ng punyal dahil may mutya at bulong yun. Siguradong kahit anong anyo pa niya, maahabol siya. Ayos ka lang ba? Kaya mong tumayo? Ayos lang ako. Pupunitin ko lang ang damit ko. Mukhang malala ang kagat mo sa hita. Kailangan nating maampat ang dugo. Huwag kang malikot. Tatalian ko lang. Ang sakit. Salamat sa'yo. Akala ko ba malakas ang aswang na yun? Bakit hindi siya nakapalag sa paglalaban ninyo? Siyempre, malakas kaya akong albularyo. Tse, ang yabang. Pero maraming salamat. Mamaya ka na magpasalamat kapag tuluyan na tayong ligtas. Kaya mo bang tumayo? Oo naman. Malakas akong babae, no? Kung mahina ako, mabubuhay ko ba ng ilang taon ng batugan kong asawa? Sandali, nakatakas na kaya sila? Panigurado yun. Huwag ka na maging malungkot dyan. Huwag mong isipin ang mga sinabi ni Lily. Ginagawa niya lang yun para lituhin ka. At saka inutusan kasi natin silang ilayo mga bihag niya. Tsaka na natin isipin yun. Sundan natin sila. Tara, alerto ka pa rin ha. At baka bigla na lang siya sumugod muli. Alalayan na kita. Salamat. Dahan-dahan. Alam mo, iniisip ko kung paano natin sasabihin ang totoo sa mga kabarangay natin eh. Kailangan bang alam nila ang mga nangyari? Mas okay kung wala silang alam. Pero, Sinasabi ko sa'yo, Mary. Tayo lang ang hindi tinablan ng hipnotismo niya. Kahit anong sabihin mo, hindi ka paniniwalaan. Lalo pa't mabuting tao ang pinakita sa kanila ni Lily. gusto ko lang patunayan na tama ako. Payo ko lang sa'yo na wag na, pero ikaw pa rin naman ang masusunod. Hayun ang punyal. Lapitan na natin. Kumapit ka sa balikat ko. Nahihirapan na akong maglakad. Ang laki ng kagat niya sa hita ko eh. Teka, nagliliwanag ang punyal mo? Kumikinang siya at malakas ang mutya, lalo na kapag nasisinaga ng liwanag mula sa buwan. Ha? Wala siya rito, Nathan. Kung ganun, buhay pa siya? Marahil ay buhay pa nga siya. Natitiyak kong matindi ang sugat niya. Hindi pa siya nakakalayo. Susundan ba natin siya? Baka kasi balikan niya tayo balang araw eh. Kailangan nating matiyak na hindi na siya makakabalik sa isla maging sa buhay natin. Isa sa kapangyarihan ng punyal na ito ay masundan ang direksyon ng target. Susubukan kong ibato uli. Ha? Pumunta siya sa direksyon na yun. Sundan natin. May narinig akong humiyaw. Malapit lang siya. Bilisan natin. Ayun siya. Huwag ka nang tumakas, Lily. Wala ka nang kawala. Aaminin kong minaliit ko ang kakayahan nyo. Lalo ka na, albularyo. Hindi ko alam na ganito kayo kalakas. Itigil na natin to, Lily. Matuto ka na sana. Patayin nyo na ako. Hindi ba yun naman ang gusto mo, Mary? Kaya nga nagpapakalat ka ng masamang kwento tungkol sa akin para masira ako at maalis na sa lugar na ito. Pasensya ka na kung yun ang naging dating sayo. Simula kasi nang nakita kitang kumakain ng kung ano sa gubat, naisip kong iisa-isahin mo na kami. Umiiwas lang kami, Lily. Lalo pat unti-unting nawawala ang mga tao o hindi kaya inatatagpuan sa ibang lugar. Sa tingin mo ba tama ang ginawa mo? Ginulo mo ang tahimik na buhay ng mga tao. Maging ang mga turista ay hindi nakatakas sa'yo. Sa tingin mo ba gusto kong maging aswang? Hindi naman ako kumakain ng tao eh. Hayop naman ang kinakain ko. At saka ang mga kinakain ko ay ang mga mababangis na hayop sa gubat o hindi kaya mga hayop na binili ko sa mga tao rito. Bakit kahit saan ako pumunta ay hindi ako welcome? Wala ba talaga kaming puwang sa mundong ito? Walang puwang ang mundo sa pag-uugali mo, Lily. Pinahamak mo ang ibang tao. Naisip mo ba na baka may naghihintay na pamilya o kamag-anak ang mga taong kinuha mo? Tinanggalan mo sila ng pag-asang mamuhay ng tahimik dahil lang sa gusto mo ang lugar na ito. Masasama naman sila eh, lalo ng mga lalaking kagaya mo. Maniwala ka, Mary, hindi sila dapat nabubuhay sa mundong ito. Bakit magalit na galit ka sa mga tao, lalo na sa mga lalaki? Maniwala ka, Mary. Pangangakuan ka lang nila ng magandang buhay kasama ka, pero hindi sila totoo sa mga sinasabi nila. Kapag may nakita silang mas maganda sa'yo, iiwan ka rin nila. Para sa kanila,
Para lang tayong mga palamuti na ibinabandera nila. Kaya bakit kailangan pa natin sila sa mundo? Magiging miserable lang ang buhay natin na kasama sila. Marahil ay tama ka. Wala namang kasing perpektong tao, aswang o elemento pa. Lahatin na natin, wala talagang perpekto. Pero hindi porket ganun ay hindi na natin tatamaan lahat. Kung seryoso ka sa sinabi mong ayaw mo ng gulo at gusto lang ng kapayapaan, hindi mo pakikialaman ang mga tao sa isla. Nakita mo ba kung gaano sila kasaya nang dumating ka rito? Pero ikaw, meron ka palang masamang balak. Trinaydor mo ang tiwala ng lahat. Kung hindi kayo nakialam, hindi sana mangyayari ito. Kayo ang may kasalanan ng lahat, kaya wag niyo sa akin isisi ang lahat. Ikaw talaga, Mary, ang punot dulo. Yang matabil mong dila na sana tinanggal ko na lang. Nagpapakabait na nga ako sa'yo, bakit ako pa rin ang inaaway mo? Sino ba dapat ang sisihin ko? Ikaw lang naman talaga eh. Papatayin kita! Nathan, bakit mo siya sinaksak? Nawalan na siya ng malay. Para lang tumigil siya. Teka nga, naguguluhan ako sa iyo eh. Hindi ko maintindihan ang gusto mong mangyari. Nung una, gusto mo siyang tugisin. Tapos ngayon, lumalambot ang puso mo sa kanya? Bilang babae, nararamdaman ko ang sakit sa puso niya. Sa tingin ko nasaktan lang siya ng lalaking mahal niya. Kaya ayaw niyang makakita ng lalaki at iniisip niyang pare-pareho lang sila. Nakakadurog ng puso na may mga tao o nilalang na nasasaktan dahil purong pagmamahal lang naman ang inalay nila. Ay, bahala ka. Itong ginawa ko, may dagdag singil to ah. Ano nang balak mong gawin natin sa kanya? Maayos na nakauwi ang mga bihag sa tulong ni Bugnoy. Nakauwi rin ng ligtas sina Nathan at Mary. Iniwan nila si Lily sa gubat. Napag-isipan ni Mary na ilihim na lang ang mga nangyari ng gabing yon habang si Lily ay mabilis na bumalik sa kanyang bahay. Bago maibalik ang mga bihag sa kani-kanilang bahay ay tumulong si Mang Kanor na dumaan sila sa hipnotismo upang makalimutan ang mga nangyari ng gabing yon. Ayaw nang palalain pa ni Mary ang sitwasyon. Nagpatuloy siya sa pagtitinda ng mga palamuti at kakanin malapit sa dalampasigan. Aalis na ako. Ingat. Hindi mo ba ako ihahatid? Kaya mo na yan. Alam kong malakas kang babae. Kinukondisyon ko pa itong manok ko. Magpatid ka na lang kay Danny. Ha? May pupuntahan ako ate. May nag-iaya sa akin doon sa kabilang isla. Mag-a-apply ako ng trabaho. Ay, nakakapagod na kayo. Renato, kapag umuwi ako, gusto ko wala ka na sa bahay ko ah. Mag-impake ka na. Oo, baka gabihin na ako eh. Ano? Maghiwalay na tayo. Ayoko na. Umalis ka na sa bahay ng mga magulang ko. Ikaw, Danny, binigay itong bahay sa akin. Siguraduhin mong magtatrabaho ka dahil simula ngayon, kahit nasa iisa tayong bubong, kanya-kanya na tayo. Tama ba ang pagkakarinig ko? Maghihiwalay tayo? Tayo mismo? Hindi mo kaya yan. Paanong hindi ko kaya? Aminin na natin, Mary. Masyado mo ko mahal. Hindi mo ko iiwan. Hindi ka mabubuhay nang wala ako. Baka ikaw ang hindi mabuhay nang wala ako. Dahil ako kaya kong kumayod para kumita ng pera. Samantalang ikaw, hindi ka marunong maghanap buhay. Kaya kung wala ka, sino ka ba para panghinayangan ko? Ate, paano naman ako? Bilang respeto, dito ka pa rin titira pero kanya-kanya na tayo. Bahala ka mang babae basta may pantustus ka. Aalis na ako. Teka, sandali. Baka pwedeng pag-usapan natin to. Mary naman. Nabibigla ka lang eh. Hindi ako nabibigla. Matagal ko na itong pinag-isipan. Hindi kita kailangan at para sabihin ko sa'yo, ikaw ang may problema sa ating dalawa. Dahil kung totoong walang problema sa'yo, sa dami mong naging babae, wala ni isa sa kanilang nabuntis mo. Diyan ka na. Mary! Gusto ko maya-maya wala ka na ha. Isama mo ang mga alaga mong manok. Kapag nakita pa kita rito, magpapatulong ako kay Kapitan para patalsikin ka. Aalis na ako. Mary! Bumalik ka rito! Anong bumalik? Nek-nek mo. Sino ka ba? Hindi ka kawalan sa akin. Kaya kong mag-isa. Mary? Ha? Lily? Sandali. Ayoko na ng gulo ha? Hindi ako nandito para gumawa ng gulo. Kung ganun, anong kailangan mo? Gusto ko lang itanong kung bakit hindi niyo ko tinuluyan ng mga oras na yon. Walang rason talaga eh. Gusto lang namin mabawi ang mga nabihag mo. Tutal buhay naman silang lahat eh. Wala nang dahilan para maghiganti pa.
Bakit hindi mo sinabi sa kanilang lahat ang tunay na nangyari? Para saan pa? Hindi rin naman sila maniniwala sa akin eh. Basta, sana hindi ka naman nakit pa ng iba ha. Kung hindi, ichichismis ulit kita. Paano ka na niyan? Hindi mo na maibabalik ang pagiging reyna ng mga chismosa? Wala rin naman akong mapapala ron eh. Naisip ko rin na hindi ko rin naman kailangan ng titulong yun dahil hindi naman yun maipagmamalaki. Salamat, Mary. Bakit ka nagpapasalamat? Dahil hinayaan mo kong mabuhay. Muntik na akong umalis sa lugar na ito. Pero nang malaman ko na parang walang nagbago sa trato ng mga taga-isla, naisip kong wala kang ginawang aksyon. Utang na loob, huwag ka nang manghuhuli ng mga tao para gawing aswang ha. Kung gusto mo ng tahimik na buhay, irespeto mo rin ang mga buhay ng mga taong nasa paligid mo. At saka, salamat din sa mga sinabi mo. Kung hindi mo yun ginawa, habang buhay na siguro akong nakatali sa siraulo kong asawa. Hiniwalayan ko na siya, hindi siya kawalan. Gusto ko ang bagong Mary na kausap ko ngayon. Minsan dalawin mo ako sa bahay Kalimutan na natin ang alitan. Isama mo rin yung poging albularyo. Naku, wag na Toy. Baka gawin mo pa kaming aswang. Ikaw talaga? Isinantabi ng dalawang babae ang naging alitan nila at namuhay sila ng payapa at masaya. Kapwa nila nirespeto ang isa't isa at nagtulungan upang mapaunlad ang kanilang isla na tinitirhan. Sana po ay nagustuhan niyo ang ibinahagi kong kwento, pero hindi po ito makukumpleto kung wala tayong shoutout. Shoutout po kay Miss Lloyda Sapa from Tondo na lagi daw pong inaabangan ng kwento natin. Kay Lola Milagros Flores Dagdag na hindi daw po nakakatulog nang hindi nakakapakinig ng kwento natin. Salamat po Lola. Kay Myren Notarte at Laarni Yakan from Jensan, shoutout din po sa Villegas at Gebora family from Laguna, kay Miss Grace Limshaco at kay Yob Afdo na taga Negros, sa Pastoral Rio Florido family from Lower Bikutan, kay Miss Hana Maylin Sesgundo from Albay, kay Miss Raquel Hasegawa, kay Miss Gloria Amaris at Mama Emma na lagi din pong nakikinig sa atin, kay Miss Jaya May Dakyado from Negros Oriental, sa mga avid listeners po natin na sina Ma'am Lydia Lopez, Ma'am Belen Malbas, Ma'am Martina Angdasan, Sigbinan sa Sweden, Ma'am Glenda Gilyado at kay Miss Chris Alcantara na lagi pong nag-heart sa mga upload natin. Kay Miss May Mendoza na nag-comment sa probinsya ng mga akit upload na naka-loudspeaker daw po siya para marinig ng mga kapitbahay niya sa Sambales. Salamat po sa inyo dyan. Kay Ma'am Irma Umali na nag-comment din po sa Karma ng Bayarang Babae upload, ang sabi po niya, maganda raw po ang kwentong ito at may aral din. Salamat po sa pakikinig, ma'am. Kay Miss Carmela Landayan, Miss Shaira May Espiritu, kay Jack from Taiwan, kay Kisha Shador from Saudi Arabia, at kay Sir Kimpoy Feliciano na nag-comment po sa sugapang Mr. Upload, ang sabi po niya, maganda po ang story pero kuhang-kuha daw po ang inis niya ng bubitang wife. Naku sir, may mga ganyang martir na babae po yata talaga. Salamat po ulit sa pakikinig nyo at nagustuhan nyo ito. Maraming salamat po sa inyong mga nag-comment at nag-like. Abangan po ninyo sana ulit ang mga susunod kong kwento. Muli, ako po si Miss Winnie na nagpapasalamat sa inyong pakikinig.